Ayun, shout out po mga kalingap. Ito naman po ulit ako si Roselski TV para sa isang konting reaction sa vlog ni Kalingap Rob. Pero bago po tayo mag-start, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at ang mga K-Boys, lalong-lalo na si Kalingap Edu at Dr. Love. Ayun, dito po tayo po ay magsisimula kung saan si Kalingap Edu ay kabadong-kabado. Kasi kakausapin niya ang mga magulang ni Beyonce at may sasabihin siya. At buti na lang si Kuya Bobby ay nandun para suportahan siya at mawala ang kanyang kaba. At ayun po, panoorin na po natin ang clips na kinuha ko. Mag-ano po ako, mag-ingitin pasensya mo sa pamilya niya dahil sa mga nangyari nitong pag-ano namin, paglabas. May mga hindi po kasi mga maganda nangyari. May mga misunderstanding po na doon na nangyari sa pag-biyahe namin. Mas maganda yun, Eds, na makarating kayo sa kanila para mismo, galing sa'yo mismo, marinig kung ano nangyari. Kuya Bob. Salamat, nandito ka, Kuya Bob. Sasamahan kita ngayon. Nakatapos. Nakakapos pa. Hindi. Mababait po yan sila. Mababait yan sila. Saka, ano yan? Grabe naman Kalingap Eds. Sasampalin talaga. Naunawaan ang kanila. Sa ngayon, Eds, ako muna sasama sa Del, yung founder ng Eds, medyo nagtatago. Nandito sa nangyari. So, sasamahan kita, Eds, kahit anong mangyari. Nandito. Samahan ko yan. Hindi kita iiwan. Salamat ka ba? Buti ka pa. Si Dr. Love kasi hindi mo unawaan lang. Diyan lang na pagbayaran. Unawaan mo si Dr. Love kasi medyo, nailang mo sa nangyari siguro. Pero dapat, hindi ka pwedeng iwanan. Kasi siya yung founder ng AIDS eh. Huwag ka magkalala. Ito, Kalingap tayo. Pupunta natin si Dr. Love, asan ka na ba? Ba't iniwan mo si Eds sa ganyang kalagayan? Kabang-kaba na yung tao. Buti na lang si Kuya Bobby andyan. ang tatay ni Beyonce at ang nanay ni Beyonce. Tara. Sige, basta andito lang sa likod. Ako taga-sangga. Buti naman. Ayan, saan si tatay? Saan si tatay? Ang puti tatay. Andyan din. Nating muna namin. Parang nagkakatinginan agad sila. Parang may nararamdaman si Beyonce. Nakakaiba. Happy New Year po, Nay. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year po sa'yo. Happy New Year. Happy New Year. Ay, magandang hapon po. Nay, magandang hapon po. Grabe. Happy New Year po sa inyo. Sa inyong lahat. Grabe. So, siya nga po pala, mag-ano po ako. Grabe, kabadong-kabado talaga si Kalingap Eds dyan. Papansin niyo po ba? Magingi po ako ng pasensya doon sa misunderstanding po nung nasa yung pag-alis po namin dahil po sa mga medyo parang naging kagulo po. Iba naman po yung sa katotohanan hindi naman po yung kagaya sa naisip niya. Sana po maintindihan niyo po. Nakapulit kayo. Hindi naman. Nakapulit. Hindi mahirap na ngayon magalit kang hindi mo pa alam yung totoo talaga. Dapat alamin mo na kung ano yun talaga. Sinabi ko naman po yan sa kanya. Lagi nila. Naliwanag. Kung galit kayo, may tagasalo naman po ako dito. Pinaunahan na pala ni Beyonce yun. Nagpaliwanag na si Beyonce, kaya madali na rin para kay Kalingap Edu yan.
siyempre gusto rin talaga ni Ido na makapunta ng personal at maliban kay Beyonce, mas maganda siya yung sabi sa inyo ang totoo. Siyempre, mahirap na. Baka maano ko eh. Na bagang maalis yung tiwala. Kaya nga po, saka baka bawal na ako, baka di na ako makabalik dito eh. Pero na yan, Grabe. narinig yung balita. Ano Din medyo na, na-shock din at sabi ko, nag-alala. Pero hindi naman kasi. tiwala naman. Kasi naman si Edo na okay lang sila. Pag may nangyayari naman na gano'n na mga nag-chat agad ako kay Ed. Kaya kahit na yung mga balita na hindi naman kami gaano doon nag-aaral. Kasi sila naman yung nag-aano sa akin. Kaya ngayon sabi ko kay Beyonce, kung sakaling aalis sila tapos may mga ganyan, mag-ano siya agad. Sabi. Oo, magpasabi siya agad para minsan hindi na akong kukunta, hindi na sumasagot sa akin siya. Kasi si Edo ang sumasagot pa rin sa akin. Hindi ko na kukunta. Grabe naman. Si Beyonce pala hindi sumasagot sa mga text or chat niyang nanay niya. Si Kalingap Edo pa rin ang sumasagot. Kaya mas mabuti na rin yun kasi mas okay nang si Kalingap Edo ang sumasagot sa mga at magpaliwanag sa mga chat ng mga magulang ni Beyonce. Kung hindi si Edo ang mag-chat sa Tamad akin, kasi ito mag-chat eh. baliktad. Baka naman siguro, gusto rin ni Beyonce talaga na si Ido magsabi sa inyo dahil si Ido ang nagpaalam ay. Si Ido Oo, minsan hindi talaga yan nagre-reply. Kung hindi pa mag-chat si Edo sa akin yun. Tama ko kung anong nangyayari. Ano kasi, Ganun pala. saan sana, kaya hindi maiwasan pag malulubat nag-video. Oo. Pa. Nalobat daw siya. Masasa kami din nila ni Dr. Lab eh. Oo. Pero dapat kasi doktor na magpaliwanag dito eh. Kaya ngayon nga rin. Grabe. Kala ko anak-anakan niya si Beyonce. Nagbigay na yung dispensa nung naka-live siya. Hindi, pero mas maganda talaga tayo. Dapat mag-presenta siya dito. Hahantingin natin. Thank you pala dito. Ipuli sa live lang, Dok. Kaya nga eh. It's, well, nandito muna tayo. Samantalahin mo na, sabihin mo na kay tatay yung gusto mo pang sabihin. Grabe si Kuya Bobby, subo talaga, siguro, ano na ba ni Kalingap Eds na magsabi na yan o napilitan lang gawa ni Kuya Bobby? Pero nakabuti naman kasi at least nakapagpaalam siya sa mga magulang ni Beyonce, di ba? Magandang ni Kuya Bobby. Thank you, Kuya Bobby. Ako ito. Parang hindi ko natama yung simpo ah. Kabahan ako eh. Baka may sasabihin pa iba. Meron pa nga nanay. Delikado. Ay, samantalahin na rin natin kasi Magsalita na. baka mamaya, si nanay magpapakasyon. Dito silang dalawa. Nakasama rin loob mo. Ay, yan. Mas maganda yung nagsasabi na ng maaga. Malaking pag-asa. Mahirap yung tinatago yung Ay, yun. Nako. Sabihin mo, Sino po? samantalahin mo, tatasin niya si Beyonce. sinasabi. Ano ba? Ano ba? Parang nanguhula tuloy si Beyonce kung ano yung sasabihin ni Kalingap Edo, di ba? Ayan kitang-kita namumula siya. Parang wala talaga siyang kaalam-alam kung ano yung sasabihin ni Kalingap Eds. Diretso na po natin. Ano po? Na itay, ito po, sana mga masabi na yung pag-ano po kaya ng agency, pag-aalala, sana po hindi niyo po sana okay lang po sa inyo yung saka pwede lang po. Talagang si Kalingap Edo, talagang mahihain talaga siya, or medyo torpe.
Diba? Alam mo, sasabihin niyo po kay Kalingap. Kasi medyo na bubulol na hihiya talaga siya sa mga magulang ni Beyonce. Sabihin mo sa mga magkakabahan, mas maganda yung nagpapaalam. Oh, grabe. Napakabait ng nanay ni Beyonce, ano? Pati yung tatay ni Beyonce, napakabait. Suportado talaga. Ano mo, pinapayuhan pa niya si Kalingap Eds na huwag kabahan. At mas mabuti na yung sinasabi kaysa sa inililihim nila dalawa, di ba? Nang maayos ko lang. Wala na mas doktor lab dito. Ikaw kayo na dito. Nakapanood ka na ito dito. Bira ang Mas na masyado kung ano nasa loob. Saka maganda ang mood nila ngayon dalawa. Ito po. Kung ano lang po sana, kung pwede, Sige na. Kaya mo yan. Sige na. ligawan ko po yung anak niya. Ayun, yun naman pala ang sasabihin ni Kalingap Edo. Kailan mo ang pagkakangiti ni Beyonce, oh, di ba? Masaya siya kasi sinabi na ni Eds, yan, sa mga magulang. Ano kayang magiging reaction ng tatay ni Beyonce? Panoorin po natin. Kayo naman ang ano na yan? Narinig mo na yung sabi ni Eds? No? Basta kung ano yung gusto ni Beyonce naman. Kung anong saksiya naman ng ano eh. Hindi naman kami kung anong ano nila. Kami support lang kami. Hindi naman kami alinigaw ba? Tama naman tatay. Tsaka ano, tsaka Pwede na ano. Saan? Mas ba sa iyo ba? nagawas mo. Mga ganyan, bayan sila ano. Tsaka payo. Malaking achievement kayo ito yan. Payo na lang namin. Pag may problema, yung magsabi kayo na Sila lang dalawa nakakaalam. Ayun lang. Yun lang. kahit walang vlog nagsasama. Ayun, nagiging palaisipan din pala sa kanila ng mga magulang ni Beyonce kung bakit ganon. Kahit walang vlog, nagsasama silang dalawa. Pero, worry ko, alam na yan ng mga magulang kung bakit, diba? Nagdaan din sila sa ganyang estado. Siyempre, kaya lagi silang magkasama kasi nagkakaunawaan sila, diba? At sa parte naman ni Eds, siguro naiunawaan na rin nila yan na siguro may gusto na si Eds or nanliligaw na si Eds. Yun nga lang, hindi pa sinasabi ng formal sa kanila. Yun, ngayon pa lang. Di po ba? Dito na po natin. Walang sinasabi. Wala naman sinasabi. Ano ba? Ano nila dalawa? Pakinggan niyo yun, di ba? Kita niya si Beyonce nang sabihing friends, sabay topic kay Kalinga Peds. Sa tingin ko, mga Kalingap, mga viewers, sila na, yun nga lang wala pang formal na paalam or at saka bawal pa sabihin kasi minor de edad pa si Beyonce. Di po ba? Bali, ang ginawa ni Kalinga Peds na yan ngayon ay formal na panliligaw. Pero ang totoo niyan, nag-start na yan. Diyos ko naman, dyan po tayo galing. Wala lang ay. So, ngayon, Talaga. Pambira. Mas maganda yung nagsasabi kasi tayo yung mga hula. Salamat po. so, maganda na. Oo. Ayun, maganda ang pakiramdam. Grabe. Si Betsy sinabi. Siya ano? Ang tatay pumayag na pag si Beyonce, papaano ko papayag.
Palaisipan din sa akin yung sinabi ni Eds kay Beyonce, yung gumaan ang pakiramdam mo. Di ba? Siguro matagal nang sinasabihan ni Beyonce na sabihin na sa magulang kung manliligaw man o ano. Di ba? At saka ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Kalinga Pedro para magsabi. At sabi ko nga kanina, matagal lang nag-start ng panliligaw si Kalinga Pedro dyan. Yung halos siya nang naghahatid sundo kay Beyonce tuwing may vlog. Inaabot ng hating gabi sa paghahatid. Yun ba'y wala lang? Just naman. Come on. Alam na alam natin yung mga ganyang diskarte. Kaya, diretso na po natin. Sabi niya, di pa siya ready. Bago-bago to eh. Ano yun ulit? Ano? Para isang puntahan lang tayo. Yung sabi sa... Ano po? Dito muna siguro. Hindi, bumalik yung tatay at nanay. Ano yung sagutin ni na yun na hindi po muna siguro. Hindi naman sabihin na liligawan. Sasagutin na agad niya, di ba? Di ba? Ba't nasabi ni Beyonce yun? Binatid ako kuya bro. Ang gagawin ko? Hindi, ganito. Huwag muna tayo kumalis. Huwag muna tayo kumalis. Yancy! Pilitin natin kuya bro. Kasi, kumain kayo. Yancy, okay na raw yun sa kanila. At siguro sinabi ni Okay ba sa'yo? Siguro porque naniligo, sasagutin na. Oo. Tama. ayun, tama naman yun. Oo. Paalam yun siya. Paalam yun siya. Palagi ka nang hinahatid sundo. Hindi naman ibig sabihin. Kasama pala sila tapos mamaya. Nandiyan Pinibis ni tatay gano'n yung dalawa, no? Napapansin mo si tatay? Butong-buto kay Eds yan. Napapansin mo? Binibisto niya yung dalawa. Di ba? Pero alam mo, masaya kasi ang mga magulang ni Gansi talagang open sila na masaya sila nagsasabi na Mas maganda yung nagsasabi ng personal kisa yung naglilihim na silang dalawa lang nakakaalam. Yun, tama naman. bakit ay si Gansi ba walang binabanggit sa iyo? Wala man siya. Malihim nga yung dalawa. Bakit? Tanong mo, ipaliwanag mo rin sa magulang mo siya. Pero ngayon kasi ang naramdaman mo narinig mo na kayo. Ano pa kiramdam mo yan? Sinabi ni Eds. Oo, yung matapang na pag-amin ko. Oo, inamin ni Eds na makapaalam mo siya na pwede ka igawan. Ang pala nakapagod ka. Ayan pang isa. Sasabihin mo wag muna. Pero proud ka kay Kalinga Pedro kasi nagsabi, di ba? Naliligawan. Kaya Beyonce, wag mo nang pakawalan si Kalinga Peds. Bihira na ang katulad ni Kalinga Pedro. Paalam po. Ang ganun. Nakaka-proud. Pero ano. Wala po ka. Pero masaya ka man na narinig ko yung sinabi ni Eds. Oh, tapos masaya ka pa din. Eds na makakatuwa dahil masaya na sila si nanay. Kumbaga naramdaman nila na yung narinig nila galing sa'yo eh. Kasi mayroon yung marinig yan sa live o sa mga vlog. Hindi, so mas maganda talaga. Dito tayo, nakarating tayo dito. Ingat, okay na yung yung misunderstanding yun ako. Nawala na, tsaka hindi na sila magkataka pag isasama mo si Beyonce, kumain kayo sa labas, sunduin mo yate. Ayun, napanood po natin yung pag-uusap ni Kalinga Pedro at ng mga magulang ni Beyonce.
At wala naman pong naging problema. Pati na rin yung pagpunta nila sa Manila na nagkaroon ng kaunting issue ay nalinawan na ang lahat at especially ang mga magulang ni Biancy. At ang ganda ng pag-uusap nila, no? Parang magaan ang pakiramdam ng bawat isa. Kasi sobrang babait ng mga magulang ni Biancy. Di nahirapan si Edo na magtapat at magsabi na liligawan na niya si Biancy. Ayun po. Susunod po nating re-reactionan na clips ay yung habang kumakain sila. At andun po ang kanilang pag-uusap. Halika po, panoorin po natin. Kumakain ako ba? Baka gusto kong taluwagan. Hindi na. Siya nga pala, okay ka lang? Sa mga nangyari kanina? Hindi. Bakit hindi? Hindi baka nagugulat ka man. Nagugulat ako. Dapat. Nagugulat kasi hindi ang patutungalan eh. Bihira talaga ito. Ayaw mo? Ayaw mo ng luto mo? Kain ako. Titig na titig si Biancy, mga kalingap feds. Usapan yung pagkasama ko ng pamilya mo, no? Alam ko yan eh. Kasama sila mama mo. Alam ko ayaw mo nun. Ay, friendzone pala. Friendzone na ako eh. Ang bihira ka. Dapat kasi hindi ko itong mga kabutihan ko kay mama ko. Hindi ko ako man. Pero kung kanina iba yun ay. Grabe. Nagkikwento pala si Biancy, no? Kaya sa mga magulang niya tungkol kay Kalinga Peds. Hindi ako dun sa sinabi mo kanina. Ko tuloy alam yung sasabihin. Ano sasabihin? Siyempre, sa magulang mo dapat ako makunong paalam, no? Para mas madali. Yes, yun ang totoo niyan. Dapat kung maliligaw ka talaga, sa magulang ang unang sasabihin. Pero ako po hindi sa magulang. Para walang isipin ba? Ano, pagbutang magulang, madali na yan eh. Grabe. Wow. Oo, ano? Di wow Kalinga Peds. Ganun talaga. Pero, ganina, ano ko talaga yung inipon ko lahat ng ano ko doon. Tapang ko. Pero dapat sinasabi mo para handa ako. Sige, baka iba sabihin mo. Baka mamaya, maganda na yung surprise. Baka kung ano sabihin mo eh. Okay lang kahit friends, maghihintay naman ako eh. Friends lang muna. Friends lang. Uwe, niloko nyo kami. Kalingap Eds, anong friends? Friends kasi may vlog, di ba? Sa likod ng camera niyan, hindi na friends yan. Alam namin yan. Kalingap Eds. Especially nung nandun kayo sa kapatid ni Kuya Juan Vlogs, di ba? Kitang-kita ang kaswitan yung dalawa doon, kaya okay lang. Sige, friends lang muna kayo. Subukan na. Sige na, kumain ka lang dyan. Test. Wala ba kayong napapansin mga kalingap? Di po ba? Wala na yung po. Di po ba? Nawawala na yung po ni Biancy kay Kalingap Eds. Di ba? Diretso na po natin.
Yun yung pasok ng taon, no? Dahil nasabi ko na yung matagal kong gustong sabihin. Uy, salita ka naman dyan. Kumain ka rin dyan. Ay, ako. Uy, bakit parang hindi ka naman masaya sa sinabi ko kanina? Hindi. Proud na proud nga ako. Oh, Kalinga Peds ha. Proud na proud sa'yo si Beyonce. Kaya umayos ka. Masaya yan si Beyonce kasi nagsabi ka na. Diretso po. Pagka, Nabigla lang talaga. bigla. Bigla. Ay, parang di mo pa naman alam. Tagal na ako dito. Di ba? Parang nadala si Kalinga Peds, ano? Parang hindi mo pa alam. Oh, at least alam na ni alam na ni Beyonce, kaya lang hindi niya alam na ngayon ka magsasabi, Kalinga Peds. Nagpaparahati dati dahil pagod na. Ang salita. Ano ka na? Thank you. Thanks. Gusto mo talaga ako yun. Ay, sabagay. Ako din. Diyan na yun eh. Kumbaga, yan nagsimula yung lahat eh. No? Ayun po, napanood po natin ang clips na doon sa habang kumakain sila. Maganda ang pag-uusap nila doon, di ba? Pero isa lang talaga ang napuna ko sa kanila, lalong-lalo na kay Beyonce. Hindi na siya namumupo or tulad na lang kanina, sabi niya, kain ka na. Di ba dati dapat kain po, ganon, di ba? Yun ang napansin ko sa pag-uusap nila ngayong vlog na to. Nawala na yung po ni Beyonce. Magandang sinyalis yan kasi medyo nagkakaroon na ng linaw kung ano ba talaga ang meron sila, di ba? Masaya si Beyonce at saka proud na proud siya kay Kalinga Edo sa pagtatapat sa magulang ni Beyonce. Ayun. Susunod po nating papakita ay yung sa likod bahay naman po. Sa likod bahay sila nag-uusap. Siyempre, may konting tinginan to. Panoorin na po natin. Sa ano? Ilang araw pa lang yun eh. Napapagkwentuhan nila dito ay yung pagpunta nila sa Laguna, yung pagsakay nila sa Ferris wheel at sa mga rides sa Enchanted Kingdom. Ayun, diretso na po natin. Sus, ayaw mo nga sumakay. Upang pagluloko mo dito. Ito kayo baga ako. Hindi ko pa alam ko. Sinong-hino ka na nun. Alam mo ko Yun, maganda na eh. Pero sigurado, pag nakapunta tayo sa Hong Kong, sigurado mas magustuhan mo yung mga lugar doon. Pero mas Disneyland, no? Saan mo gusto mo yun? Kaso, yun lang kayo nayanan tayo. Enchanted muna tayo. Malapit na yung, lang. yung fireworks din. Ha? Yun natin yung pinakamagandang pag nagpa-fireworks ba? Yung pagkatapos? Oo. Maganda doon. Maganda talaga yun. Yung pag-ma-close na. Sure ako na napakasaya ng pag-Hong Kong nila, di ba? Ngayon pa lang parang nakikita-kita na nila kung anong mangyayari sa kanila. Kung matutuloy yung Hong Kong trip nila ng EDSI. Diretso na po dati. Enchanted, sobrang ganda. Makikita natin, malapit na. Isang buwan na lang. Para tayo, para kang nasa ibang mundo nun. Pag nakarating ka dun, baka
isipin mo, nasa ano ka, nasa sa ano ka, sa cartoons ka, ano, world ka. Naku po, mga mag-isip bata ka nun, ha? Kinain. Minsan mo lang pagkasabi mo. Tama. Enjoy natin bawat oras nun pagka nandun na tayo. Siyempre, ako din. At siyempre, Ayun, may narinig pala ako. Opo. Pero inano ni Kalingap Eds, di ba? Sabi, opo ka dyan. Diretso na po tayo. excited na rin ako makita yung mga ano dun, yung mga fans natin dun. Yung fans. Kaya huwag kang hihiwalain ako. Baka mawala ka dun. Anong wala? Dami ka dun Pero may fans. tito ko. Kaya nga, nakita ko yun eh. Nung nag-ano kami dun, nag-meet and greet ako. So, ang bait niya. Marami na yung ano dun. Maraming pupunta na. Maraming lahat ang gagawin doon. Together. Ano man kasi. Ha? Excited. So, ka-excite. Bakit parang wala kang energy? Na-excite ako. Nafe-feel ko silang dalawa. No? Ang saya-saya nila. Lalo na ngayon, siguro yung pagtatapat nga ni Kalingap Eds, isa na yun sa dahilan. Ano maharating mo? Kita mo ang klase yun. Simulan na natin kung tayo. Anong gusto mo ngayon pag nakarating ka doon? Wala man po ano dun. Ano ba? Kumain ng mga Chinese foods. Ano ba? Sobrang lamig kasi dun eh. Mas malamig pa sa Baguio dun eh. Dapat maganda ka ng maraming panlamig dun. Kasi sigurado manginginig yung kamay mo. Hindi mo na po ata. At kami hindi mo na bugan. Hindi na. Tapos na siya. Grabe. Ay, maniwala ka na lang sa akin. Yung kamay ko dun sigurado. Lalamigin ito. Sana. Titingin ako yung mga mga nakaano pa nga. Nakabakos lang gano'n. Huwag ka nang makinig ka na lang sa akin. Sigurado malalamigin ka dun. February yun. Bahala ka. Tsaka pala malapit ang birthday mo. Anong surprise ko sa akin? Anong regalo ko? Secret muna. Secret kasi wala talaga eh. Grabe ka? Hindi pa man. Tagal pa. Pag-iipunan ko pa. Sweet talaga nitong dalawang to, no? Super sweet. At bagay na bagay sila. O, kita nyo, si Kalingap Eds, tignan nyo. Talagang bumabata ang mukha ni Kalingap Eds. Pag-iipunan ko muna yung regalo ko. Sige lang. Basta... okay na. Kahit wala. At least, tapos na natong po. Tapos na natong problema ko ngayon. Okay na. Saya na ako ngayon. Yung mga 8 years na yun, okay na. Masaya ako. Sinabi ko naman na yung kay mama. Pinaliwanag ko po yan. Very good. Okay pa rin na si Kalingap Eds yung nagsabi. Friends lang. Friends lang. Friends lang. Una. Friends lang, pero tumatawa kayo. Parang nagbibiro kayo. Kalingap Eds at Beyonce. Di ba? Ang mga viewers, matatalino yan. Huwag niyong nilolokong dalawa. At kitang-kita sa galawan nyo naman kung ano ba talaga. Pero maniniwala na muna kami sa inyo na friends lang muna kayo. Hanggang sa dumating yung tamang panahon na magsabi kayo in public na kayo na. Ayun. Diba? Diretso po.
Wala. Wala ka. Huwag mo susunod. Yung mga tinginang yan, kakaiba talaga, no? Sa edge ko lang nakita yung mga ganyang tinginan, tapos tatawanan, magingitian, di ba? Saya nila pareho. Sobra. Huwag ka susobra. Baka manigaw ka. Siyempre. Anong feeling mo magkakabahay ka na? Pero masaya po ako para kila mama. Dapat masaya ka rin sa iyo. Makakalipat na sila. Bakit? Tingnan mo mga sinasabi ni Beyonce, ano? Sa pagkaroon ng kaniyang bahay, masaya siya para sa magulang niya. At makakalipat na sila. Parang hindi siya lilipat din, ano? Talagang inuuna niya yung pamilya niya isa sa kanya. Grabe tong batang to. Ma-stay ka dito? Dito ka lang ba? Opo. Joke lang. Pag ma-stay ka dito, ma-stay din ako dito para may kasama ka. Wow! Ang hirap. Ay nako, siyempre bahay mo yun. Ginawa yun para sa'yo. Hindi. Di wow na lang, Kalingap Eds. Ayun, napanood po natin ang last sa aking vlog. Di ko na po sinama yung pagkanta nila. At kung gusto ninyong panoorin yung kanta nilang dalawa, punta na lang po kayo sa channel ni Kalingap Rob para panoorin ng buo ang vlog ni Kalingap Rob. At hindi ko na rin po sinama yung update sa bahay kasi meron na po akong video niyan. Nauna na po yung video ko ng update ng bahay ni Beyonce. Ayun po. Hanggang dito na lang po ang ating pagre-reaction. Baka po merong hindi pa nakaka-subscribe dyan sa inyong lingkod. Roselski TV po. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po.